ang dahilan ng pag-atake ng US sa Iran ay karaniwang naguugat sa mga sumusunod na issue. Una, paghihiganti sa mga pag-atake ng Iran o ng mga proxy forces nito. Madalas kapag may pag-atake sa mga US forces o US allies sa Middle East, gaya ng Israel o mga US bases sa Iraq at Syria, sinisisi ng US ang Iran o ang mga grupong sumusuporta sa Iran, tulad ng mga proxy forces. Kapag may namatay o nasugatan sa mga sundalong Amerikano, nagiging matindi ang pressure sa US government na gumanti. Sumunod, paggadlang sa mga programang nuklear ng Iran. Matagal nang binabatikos ng US ang Iran dahil sa kanilang nuclear program. Kapag may impormasyon na lumalawak ang nuclear capability ng Iran, minsan ginagawang dahilan ito ng US para umatake sa mga pasilidad ng Iran. Pangatlo, proteksyon sa mga kaalyado. Ang Israel, Saudi Arabia at iba pang US allies ay madalas target ng mga missile at drone attack na pinaniniwalaang galing sa bansa ng Iran. Bilang proteksyon sa mga kaalyado, ginagawa ng US ang military action. Pang-apat, pagkontrol sa impluwensya ng Iran sa rehiyon. Lumalawak ang impluwensya ng Iran sa Middle East, sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Ang US ay kumikilos upang pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng Iran. At ang panghuli, political pressure sa loob ng US. Minsan ginagamit din ng US military action para ipakitang malakas ang US President, lalo na kung may domestic political problem o malapit na ang eleksyon. Ano nga ba ang mga pasilidad na inatake ng US sa Iran? Narito ang mga karaniwang target ng US kapag umaatake sila sa Iran. Una, ang mga military bases ng Iran. Mga base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o kung tawagin ay IRGC, ang elite military forces ng Iran. Mga base ng Iranian missile forces at drone operation. Sumunod, ang mga nuclear facilities ng Iran. Mga planta o research center na konektado sa nuclear program ng Iran. Ang mga lugar na pinapaniwalaang gumagawa o nagde-develop ng uranium enrichment. Pangatlo, weapon storage and manufacturing sites. Mga bodega ng missiles, drone at iba pang advanced na armas. Mga pabrika o laboratory kung saan ginagawa o sinusubok ang bagong armas. Pang-apat, communication and command center. Mga sentro kung saan kinokontrol o pinaplano ng Iran ang mga military operation. Cyber warfare centers na ginagamit sa paghack at cyber attack. Pang-lima, ang mga proxy militia training camp. Mga lugar sa Iraq, Syria, Lebanon, Yemen kung saan sinasanay ng Iran ang mga militanteng grupo tulad ng mga Hezbollah, Hamas at iba pang Shia militia. At ang panghuli ay ang naval asset. Mga barko o speedboat ng Iranian Navy na ginagamit para sa harassment ng mga oil tankers na dumadaan sa Persian Gulf. Depende kung gaano kalaki ang operasyong, pumipili ang US na mga target para maantala ang military capabilities ng Iran nang hindi agad ito mauwi sa all-out war.